Hello everyone! Welcome back to HLB Visa Consultancy. In today's vlog, ang i-share ko po sa inyo is yung latest immigration requirements kung kayo po ay pauwi ng Pilipinas. Ito yung latest requirements. Unang-una is yung passport po ninyo. And if you are a dual citizen, mamimili kayo kung anong passport ang gagamitin po ninyo pag-exit ninyo sa ibang bansa at pag-exit ninyo sa Philippines. Kung ang ginamit po ninyong passport sa pag-exit po sa ibang bansa ay yung inyo pong foreign passports, yan din po yung gagamitin ninyo sa mga connecting flight ninyo. For consistency, gagamit lang kayo ng isang passport, although you are a dual citizen. At hindi nyo na rin po kailangan pa ng sinasabi na balikbayan stamp kasi just like other Filipino, pwede po kayong mag-stay sa Pilipinas. But you need to bring both of your passport. Yung inyo pong foreign passport and yung inyo pong Filipino passport because some immigration, lalo na kapag pabalik po kayo ng ibang bansa, hinahanap po nila yung inyo pong Filipino passport. So, dalhin po ninyo parehas yung passport po ninyo at magdala din po kayo ng copy ng foreign citizenship certificate ninyo. Kung isang passport lang ang ginagamit ninyo, ikaw ay holder lang ng Filipino passport, wala ka pong ibang citizenship, then Filipino passport lang po yung dadalhin natin at ipapakita natin sa immigration. And the second one, uunahin ko na po ito, lalo na yung mga OFW na ang haba ng kanilang stopover. Some of their employer, binubook sila na halos isang araw ang stopover nila sa isang airport. And sa takot na baka malubat yung kanilang cellphone, nagdadala po sila ng mga power bank. Prohibited na po ngayon. Bawal na po magdala ng power bank at ilagay po sa mga hand carry. Nakaband na po yan. May dalawang pwedeng mangyari po sa inyo kapag kayo po ay nahulihan na meron po kayong power bank sa bag. So it's either makikita po yan sa scanning machine tapos doon pa lang ipapatapo na po sa inyo, or kapag hindi po yan, for example, nakita sa isang scanning machine tapos naidala nyo pa po sa loob ng eroplano at kapag po yan ay sumabog, may mga cases na po na yung mga power bank ay sumasabog or nagkukos siya ng sunog sa loob ng eroplano. So, pwede ka po dyan maging liable at papanagutin ka po ng airline. So, sa mga uuwi sa Pilipinas, bawal na po magdala ng power bank. So, kahit ilagay sa hand carry o sa mga personal bag, bawal na po iyan. So, sa airport po, meron po tayo dyan mga charging machine or sa wall po sa mga airport, maghanap na lang po tayo kung saan po tayo pwedeng mag-charge. And for example, nilagay nyo po yung inyong power bank sa check-in luggage para makarating pa rin sa Pilipinas. Kapag na-scan po yan sa airlines, sila po mismo ang magbubukas ng bagahe po ninyo without your permission. So, maigi na po na wag na lang po tayong magdadala. Pangatlo ay kailangan pa rin po natin mag-register sa e-travel. So mali po yung sinasabi ng ibang vlogger or ibang traveler na hindi na po kailangan ng e-travel arrival QR code. Meron pa rin po lahat pong Filipino or foreign nationals na papasok sa Pilipinas as of now, kailangan pa rin po mag-register sa e-travel. So mag-upload ako ng tutorial kung paano kayo makakapag-register sa e-travel kapag kayo po ay pauwi ng Pilipinas. Dito sa e-travel, meron po tayo ditong custom declaration. So kung kayo po ay mga daladalang mga bagay or pampasalubong na lampas po sa requirements ng ating custom, ito yung allowed na bilang ng item na pwede nyong dalhin sa Pilipinas without declaration. Kapag sumubra kayo dito, i-declare nyo po yan. Kasi without declaration, pwede po kayong harangin ng custom at pagbayarin po kayo ng tax.
o kaya naman kunin nila yung mga pampasalubong nyo sana. And pagdating po sa currency declaration naman dito sa e-travel, kung kayo po ay magdadala ng cash money amounting to 10,000 US dollar, any currencies po, basta ganyan yung kanyang equivalent, kailangan po natin yan i-declare. Otherwise po, kukunin yan sa inyo ng custom. Oh my God, masakit yan sa ulo kapag yung perang pinaghirapan po ninyo ay makuha po sa inyo sa airports. Kung kayo ay papasok ng Pilipinas at may dala po kayong 50,000 pesos in Philippine currency, i-declare nyo po iyan. So may mga OFW tayo na excited. Sa ibang bansa pa lang, yung mga foreign currencies nila, pinapalitan na nila sa peso. Hindi po recommendable. Antayin po ninyo na makalapag kayo sa Pilipinas bago po kayo magpapalit ng mga currencies po ninyo. And dito po sa e-travel, kung wala po kayong any declaration like currency declaration, luggage declaration, then pagdating nyo po sa Pilipinas, tuloy-tuloy na po kayo sa exit. Hindi na po kayo dadaan pa doon sa QR code scanning. Kasi ang mga pipila lang po dito, ayon po sa Bureau of Custom, sa kanila pong new update, ang pipila lang dito ay yung may mga luggage or baggage or currency declaration. So sila lang ang kailangan mag-scan ng kanilang QR code bago po sila mag-exit or lumabas ng airport. And the next one is the flight ticket. So if you are a Filipino citizen, regardless kung ano po yung purpose of visit ninyo sa Philippines, you don't need to show two-way flight ticket. Like, kailangan mo din mag-present ng flight ticket pabalik dyan sa bansa na pinanggalingan ninyo. But if you are a foreign nationals, for example, you will be just in the Philippines for tourism, then they are required to show their return ticket to their country kasi nga hindi naman sila Filipino citizen and they are not allowed to stay in the Philippines for good. For that, may mga immigration rules po na i-follow. Some foreigner, they are allowed to stay in the Philippines for 30 days visa free, but other nationals, they need a visa or they need to apply for an extension of stay in the Philippines. If you are an OFW and pupunta lang po kayo sa Pilipinas for vacation at babalik pa po kayo sa bansa na pinagtatrabahuhan po ninyo, don't forget to bring your overseas employment certificate. Kasi pagbalik nyo po sa bansa na papagtrabahuhan nyo po, the immigration will look for your overseas employment certificate. At kapag wala kang naipakita, they will not allow you to exit the Philippines. Yan ang problema ng mga OFW. For those Filipino na hindi naman po dual citizen but they are a permanent residents of other countries. And so kagaya ko, I have my residency here in Germany but hindi po ako dual citizenship, so I don't have yet German passport. So kapag pupunta po ako sa Pilipinas, I always carry my residence permit because this residence permit, inaalaw po ako nito umalis ng Pilipinas without any visa. So, kung kayo po ay residents na ng bansa na pinanggalingan po ninyo, so dadalhin nyo din po ang inyong residence card. And the last one na dapat hindi nyo po makalimutan kung ayaw nyo pong pagtabuyan kayo ng mga kaanak nyo sa Pilipinas, ang inyo pong pasalubong. So, hindi po kompleto ang pag-uwi sa Pilipinas kung wala po tayong pasalubong. I think sa lahat ng requirements na nabanggit ko, ang pinakamahirap ay yung pag-iipon ng pampasalubong for the family. Pero guys, Pilipino tayo, naiisipan natin yan ng paraan kung ano yung pwede nating madala sa Pilipinas.
So mas madali pong pumunta ng Pilipinas kaysa po umalis ng Pilipinas because the immigration sa ibang bansa hindi po sila kasing istrikto ng immigration sa Pilipinas. But guys, always make sure that you carry all the documents na na-mention ko po para hindi po kayo magka-problema on the day of your flight. So sa pag-register po pala sa e-travel, so 72 hours before your flight or 3 days before your flight, pwede na po kayo mag-register dito para maiwasan po natin yung any backlog na kapag nag-register po kayo on the day mismo ng inyong flight, nakakalimutan po ninyo yan. I recommend po na gawin po ninyo ito ahead of time before your flight date para po relax na lang kayo. Pupunta na lang kayo sa airport at ipipresent nyo na lang po itong QR code registration po ninyo sa e-travel. And that is for today's vlog. I hope marami po kayong natutunan. Na-inform ko po kayo about the travel requirements na kailangan po ninyo dalhin pauwi ng Pilipinas. Kung meron pa po kayong tanong, write down your comment below. Sasagutin ko po yan. Dito po yung aking email address and Facebook page. So guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe po kayo sa aking YouTube channel para ma-notify po kayo if I have new videos about immigration, visa application, and marami pa po. So thank you so much for watching and see you in my next vlog.